beloved Boss Mike Severa. Sampalamunin ng Pilipinas, aba, si Saran Salpik na yan. Sige, eto mga kababayan yung tumitira kay Attorney Claire Castro. Panoorin ninyo mga kababayan, Kung may pambansang palamunin ng Pilipinas, aba, si Saran Salpik na yan. Pinasusweldo ng bulis ng bayan, pero wala naman magalang madanda at kapakipakinabang, milyong-milyong pisong pondo pa ng bayan ang nakunimbat. Kasabwat ang mga galar-galar yung parala, tumanggap daw ng pera mula sa confidential funds. Tama. Pero heto, si Sara Saltik, naniniwala mo lahat pa rin ay tungkol sa kanya. Lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pagkakaroon lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bindin. Tigilan mo lang kami, Sara Saltik. Ikaw ang walang hambag. Ikaw ang panira sa kapayapaan at kaunlaran. Ikaw ang panamon ng bayan. Correct! Correct yan mga kababayan! Tama po ba mga kababayan? Balikan ko lang bago natin puntahan yung banat niya kay Attorney Claire. Napanood nyo na ha? Nakikita nyo yung itsura na yan? Ganyan ang itsura ng magnanakaw. Ganyan ho. Ay, matagal ko na hong sinasabi ito sa inyo eh. Si Sara Duterte ho, hinalal ninyo para pagsilbihan. Hindi po yan para magsilbi sa inyo. Di po ba? Ay, madalas kong sinasabi yan. Noon pa. Mga kababayan, itong si Sara Duterte, abay, hinalal ito para pagsilbihan. Hinalal para inaalayan. Hinalal para ituring na prinsesa. Ganun po yan, mga kababayan. At isa pa mga kababayan, ayaw neto ng kinokontra. Ang gusto niya, lagi lang siyang tama. Pasok! Kung may pambansang palamunin ng Pilipinas, aba, si Saran Salpik na yan. Totoo yan mga kababayan. Wala talagang silbi. Paalamunin. Paalamunin ng bayan. Nating lahat mga kababayan. Siya po ay isang palamunin ng bayan. Ito po, si Sara Duterte. Sweldo ng bulis ng bayan, pero wala naman magalang madanda at kapakipakinabang, milyong-milyong pisong pondo pa ng bayan ang nakunimbat. Yan na nga. Sabi rin natin yan mga kababayan, di ba? Naghahamon na nga tayo kila Aling Rodora nun eh. Sabi natin nun mga kababayan no? Sabi natin nun, Manuel Oy thank you naman, mga kababayan, si Sara po, mga kababayan, kahit isang proyekto, walang maipagmalaki. Alaysa, di ba? Makiliti, meron bang maipagmalaki? Si Sara, kahit isang proyekto na masasabi natin, big time talaga. Kahit isa ho, wala. Opo. Aba, mga kababayan, kung may maipagmamalaki, big time na pagnanakaw, marami yan. Ay biruin nyo naman, mga kababayan, di ba? Confidential fund. Mula noong mayor hanggang naupong vice presidente, hanggang naluklok na Department of Education Secretary, puro big time ang kinulimbat Matindi, no, mga kababayan, tuloy. What ang mga galar-galar yung parala, Ayan, kasabwat sino? Xiaomi 8, Mary Grace Piatos, Pia Piatos Lim, Reynan Piatos, ano pa? Dodong Gang. Big time, mga kababayan. Pagdating sa pangungulimbat, big time yung mga mamarka sa isipan ng mamayan. Ngayon, ano naman ang nagmarka sa inyo na naging proyekto niya? Aba, matatapos na yung kanyang termino. Wala pang maipagmalaki Bagkus mga kababayan, ang ginagawa, nakikipag-away na lang. Inaway na ang Pangulo, inaway na ang First Lady, inaway na si Martin
Romualdez, inaway na yung mga kongresista, pati si Abante na never umatras pa. Kita nyo mga kababayan, ngayon mga kababayan, ang pinagdidiskitahan ang tagapagsalita ng Malacanang. Sino yon, Boss Mike? Wala nang iba. Attorney Claire Castro lang naman. Minsan naiisip ko, Sara, bakit di kayo magdebating dalawa? Kung talagang ikaw ay walang tinatago, walang ginawang kasalanan, o ano pa mang pagnanakaw, bakit di mo hamunin yung aming Yusek at yung ating tagapagsalita dyan sa Malacanang na si Attorney Claire? Ano? Hamunin niya kaya? Mga kababayan, sa tingin ninyo, kung sakali po, mga kababayan, na magdebate yung dalawa, sino? Si Attorney Claire at itong si Sara. Sa palagay ninyo, mananalo kaya ito? Makakapuntos kaya kahit isang guhit? Mga kababayan, baka kahit kalahating guhit, hindi makapuntos ito Ano? Ano? Tingin ko hindi makakapuntos ito kahit kalahating guhit. O, tuloy. Manggap daw ng pera mula sa confidential funds. Ako. Pero heto, si Sara Saltik, naniniwala ng lahat pa rin ay tungkol sa kanya. Correct. Lahat na lang mga kababayan, akala niya, abay tungkol sa kanya. Paano hindi magiging tungkol sa'yo? Sabi ko naman, lagi ikaw yung sasangkot sa mga pagnanakaw. Kung walang ganon, mga kababayan, siguro, hindi ka masasangkot dyan at hindi ka maiimbestigahan at hindi magtatanong ang mga congressman. Yung mga congressman na binanatan mo, di ba? Lalo-lalo na dyan sa Maynila, di ba? Hindi naman magtatanong siguro yan. Kung ikaw, Sara, wala kang ginawang kasalanan. Di po ba, mga kababayan? Kaya lang, etong si Sara, feeling niya, mga kababayan, siya lagi, ang nakikita. Ganun talaga. Kapag ikaw ay laging nakakagawa ng kasalanan bilang anak, di ba, sa pamilya, akala mo ikaw lagi nakikita lang. Minsan, Sara, manalamin ka nang makita mo yung mukha mo, at sarili mo, at tanungin mo saan ka nagkamali. At doon mo mapagtatanto na napakarami mo na palang nagawang mali. At doon mo sabihin na kailangan mo ng puna ng tao. Kasi ikaw mismo hindi mo napapansin ito na labis na yung paggawa mo ng kalokohan mo. Tandaan nyo mga kababayan, may mga tao talagang ganyan na hindi marunong, tumanggap ng pagkakamali. Dahil para sa kanila, sila'y perfect. Para sa kanila, kaya nilang utuin kahit sinong mamayang Pilipino. Hindi tayo kasama ron. Di ba? Ganyan po yung mga ugali ng ganitong klaseng tao. At sana, kung gusto mong mabago, ang ganyang pag-uugali mo, dapat makinig ka sa mga nagpapayo sa'yo. Hindi yung tingin mo sa sarili mo, ikaw na lang ng ikaw ang tama at wala ka ng mali. Kaya yan, mas marami ng mali ang napapansin sa'yo. Di po ba, mga kababayan? Sabi ko nga, yung tagapayo neto mukhang hindi na pinakikinggan. Tulad niyan. Kumuha ka pa ng tagapayo kung hindi mo rin lang naman pakikinggan. Dapat, wag na lang. Di ba? Yan ang problema ko kay Sara Duterte. Ano po? Naman ang galawan ngayon ng Yan naman ang galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. Parang paling na rin yung mukha ni Sara. So, addict na rin ba? Mga kababayan, nakita nyo naman, nakaganon na rin yung bibig niya, ganyan, So, ganun, addict na rin si Sara. Wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito. Talaga naman kailan ka ba naman nakakita ng maganda? Sara, baka nakalimutan mo. Si Pangulong Bongbong, matatapos ang ating subway bago siya bumaba sa Malacanang.
Napanood niyo po ba yon? Si Pangulong Bongbong, mga kababayan. Matatapos ang alin? Ang subway natin. Bago siya bumaba. Kita nyo? Pinilit ni Pangulo yan. Para naman mayroon pang maidagdag sa mga big time project ng ating Pangulong Bongbong ng kanyang administrasyon. Pero eto, ano pagmamalaki nito uli? Mukha, lapad, kapal. Ganun lang naman lagi yan, mga kababayan, no? Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating Kapayapaan, wala ka. Wala daw ginagawa ang gobyerno para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Ano yung mga mega project ng gobyerno? At tanong, kung meron mang walang ginagawa na para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa, kayo yun! Yung grupo mo yun! Kayong kampo ng mga demonyong Duterte yun! Diba? Kita mo yung kapatid mo, viral na. Muntik nang pumatay. Harap-harapan siya, maraming tao Ganun ba? Ganun ba yung pinagmamalaki na ugali ng mga Duterte? Kaya nilang pumatay kahit sa harap ng maraming tao? Mananaksak. Kita nyo, mga kababayan, tuloy. bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga Pag-atake, yun yung ginagawa nyo, engot ka. Diba? Pag-atake daw lang ang ginagawa ng gobyerno. Ginagawa ba ni Pangulo yung pag-atake? Puro opensa nga lang. Ay puro depensa na nga lang ang ginagawa ng Malacanang sa pamamagitan ni Atty. Claire Castro na kinaiinisan nyo ngayon. Kayo, puro opensa, banat kayo ng banat. Kahit na walang laman, yung inyong bala. Tignan nyo mga kababayan, di ba? Sino ho ang palaaway? Sino ho ang batikos ng batikos? Kahit na wala pong katunayan. Droga, ginto na naman ngayon. Kita nyo, bagsak. Oo, barado na naman uli yung propaganda na yan. Pero ninyo ginto daw, 350 tons na ginto. Nasaan na naman? Pwede ba nyo magbaguhin? Yung 350 tons na yan, ginamit nyo na kay Pinoy yan? Pwede bang 3,501 naman? Masyado nang halata yan, 350 tons Diba? Sobra-sobra na. Pasok. tao, hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Bakit? Kailan ka ba namin tinakot? Kayo nga itong nananakot Diba? Hindi nila kami kayang bilhin at hindi nila kami kayang takutin. Sino ba ang bumibili ng mga tao at mga trolls? Mamaya yan lahat sasagutin natin. Sino? Ito muna. Bumibili daw. Sino bumibili ng trolls? Mga kababayan. Ito. Ng impluwensya talaga ng social media dito sa ating bayang Pilipinas. Kaya gamitin natin ng tama at ikampanya talaga natin yung mga kandidato natin. Ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo basta troll army. Kita mo, Sara? Umamin na yung aso mong bulldog umamin na. Huwag daw basta lang ipakita na sila lang ay troll army. Magkano binabayad nyo rito? Troll army pala to di ba? Isa pa dito. Yung mga kandidato natin, ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo basta troll army. Kita mo? Troll army pala kayo Yan, hindi kaya na-recruit din sila Libayan dito? Libayan, tanong ko lang. Na-recruit ka rin ba nila para maging troll army nila? So, para-paras na lang kayong trolls. Kung totoo yun. Ay, naku kaya naman. Paano, mga kababayan, balik natin si Sarang Baliw. Sarang Baliw, pasok. Bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao, hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Hindi nila kayang takutin at hindi nila kayang bilhin. Di ba kayo yung nananakot, tinakot-takot nyo kami na magkakagera? Tinakot-takot nyo kami na hindi magiging mabuting presidente si Pangulo. Pero yung pinakita, big time mga proyekto.
putik na yan. Saan ka pa hahanap? Sana, mga kababayan, kung ang ginagawa ni Pangulo ay katulad din ng ginagawa ng tatay niya. Eh hindi naman po, mga kababayan, magkaiba. Malayong malayo, pagdating na lang sa proyekto, walang pinagmayabang na build. Ang alin? Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung mga resulta, grabe. Big! Wow ka. Di ba mga kababayan? Grabe, mapapawaw ka talaga. Sobra. Sa dami. Aloy. Munawar kami, Sara Sazvik, ikaw ang walang ambag. Ikaw ang panira sa kapayapaan at kaundaran. Ikaw ang panamuni ng bayan. Totoo yan. Si Sara ho, walang ambag yan. Sa totoo lang ha, walang ambag si Sara. Oh, kaya nga lagi namin ito hamon sa mga DDS eh. Oh, ilatag nyo dyan kung ano yung mga big time project ni Sara Duterte nyo. Ngayon, baka nakakalimutan nyo, bilyon-bilyon ang nahawakang budget nito. Nga po ba? Sa sobrang daming pera, bilyon-bilyon ang nahawakang pondo, budget ni Sara. Saan napunta? Ha? Ni isa walang maipagmalaki ha, mga kababayan, di ba? Edwin Carillo. Oo, shoutout dyan sa Canada. Ano po? Ha? Hindi po ito replay, sabi ni Rain. Oo, totoo yan, mga kababayan. Ano? Grabe. Kaya nga ho, mga kababayan, ito lang ang pambanat nyo sa kampo ni Duterte. Kapag kaho kayo, binabas sa mga comment section, itanong nyo agad, o ano nagawa ni Sara? Pakilatag naman kung anong mga proyekto. Yung big time ha? Yung bang mapapawaw kami, hindi yung mapapawaw mali kami. Ganon, ano? Magkaiba yun eh. Na? Yung napawaw tayo sa napawaw mali tayo. Di ba? Wala. Kahit isa ho, walang maipakita. Yan ang kaibahan, mga kababayan. Kaya ikaw, Sara, tigil-tigilan mo na to. Oo, tignan nyo, mga kababayan, yung banat niya kay Atty. Claire Castro. Gigil na gigil eh. Pikon na pikon eh. O, pasok! Basura, lumalabas din sa Kita nyo, mga kababayan, ang banat niya. Pumapasok daw sa bunganga niya, basura. Lumalabas daw sa bunganga ni Atty. Claire, basura din. Kailan pa naging basura ang mga salita, ang mga paliwanag, at mga sinasabi ni Atty. Claire Castro Aber? Paki-explain nga ho, mga kababayan. Ano? Shoutout po sa lahat ng bagong dating. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan. Opo, huwag nyo nang ipagkakait yan sa inyong vlogger ngayong umaga. Opo, ha? O, eto na, mga kababayan. Pakinggan po ninyo. Itong si Sara, may pinaglalaban siya. Sabi ni Ai Chang, mga kababayan, 4.5. Magli-5,000, magsa-10,000 na nga tayo, Ai Chang eh. Oo, wala pang 1,000 yung nagla-likes. Sabi ko sa iyo yung mga tao rito na pumupunta, naaaliw lang, nakakapanood. Oo, hindi talaga tayo gusto. Sabi ko sa iyo yung mga DDS, lagi tayong pinapanood eh. Pero, pinapanood at natutuwa lang sila. Pero hindi nagla-like. Diba? Hayaan nyo na. Kung ayaw nila, wag mo nang pilitin. Tara, eto na. Pakinggan nyo ho. Ang banat kay Atty. Claire Castro na ring Vice Presidente na patola na daig pa, mga kababayan, ang tendera. Saan? Doon dito sa tapat namin. Yung tendera, mga kababayan, kapit tayo, yung ganito, yung ganito. Nako! Parehas na parehas, mga kababayan, ha? Tuloy! Pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Lahat lang kami sa sinabi ni si Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Yun po, your reaction. Ay, yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano ko bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, ma'am eh. Parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang.
banat, no? Di ba? The intellectual truth. Mike, Senator Claire tayo. Oh! Ay, nako, ikakampanya ko. Kaya ho ba kayo mga kababayan? Mga kababayan, sa 2028, Attorney Claire Castro, itulak natin para maging senador. Oh. Ha? Mga kababayan, payag ho kayo? Attorney Claire Castro, sa 2028, para sa senador. Mga kababayan, ilaglag nyo na si Bato at si Bongo. Ay, hindi. Baka pag nanalo yung mga kababayan, 6 na taon na naman mauupo yun. Kaya nga mga kababayan, mahalaga. Ano, ngayon pa lang, huwag nyo nang iboto. Ito ba? O, pero mga kababayan, ito, eto na. Himayin natin itong pahayag ng dakilang walang silbi sa bayan. Opo, dakila po ito, mga kababayan. Dakila na walang silbi sa bayan. Paalamunin nga raw, di po ba? Aba, dakdak ng dakdak, wala namang maipagmalaki. Ha? Walang maipagmalaki mga kababayan sa sarili niya. Oo, malaki lang talaga mukha niya at malapad ang alin. Ha? Malapad ang mukha. Bukod doon, wala na mga kababayan eh. Di ba? Eto na. Pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Matapos sa sinabi ni Yusek Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Totoo naman mga kababayan eh. May aasahan pa ba kayo kay Sara Duterte? Ultimong maganda na proyekto ni Pangulo, aba binabatikos nito. So ano pang aasahan nyo na magandang sasabihin nito patungkol kay Pangulo at sa may gobyerno nito? Wala na ho kayong aasahan. Kahit 1/4 ng isang guhit. Opo, mga kababayan. Lahat po, mga kababayan. Oo, puro paninira na lang ang ginagawa niyan. Oo, mga kababayan, ginagaya niya na ang ama niyan. Di po ba? Kung inyong matatandaan noon, tumatakbo, kampanyahan pa lang, sinisiraan na ni Digong si Pangulong Bongbong. Tinawag na adik, tinawag na bangag, tinawag na weak leader. Anong nangyari? Nakinig ba taong bayan? Hindi, Argo, hindi. Diba? Diba? Nakinig ba taong bayan? Hindi. Bagkos, mga kababayan, hinalal pa rin ng mayoryang tao, tambak nga si Lenny noon. Yun ang pinakamalapit na kalaban niya noon. Pero tinambakan ng higit sa kalahati ang boto ni Lenny Robredo. Kita nyo mga kababayan? Tapos sasabihin nyo diba, Maestro Paul? Matambak yun nun ba? Ngayon, balikan natin si Sara. Ikaw ba, Maestro Paul, may narinig ka na bang mabuting sinabi niya mula nang nawala ito sa gabinete ni Pangulo? Noon mga kababayan, kung inyo maalala, puring-puri niya. Sino? Si Pangulong Bongbong. Naalala ko pa, sabi niya noon, mga kababayan. Ano sabi ni Sara? I love you, BBM. I love you, BBM. Si BBM mabait, hindi magnanakaw, hindi korap. Anak ng tinapaka. Sabi mo yan I love you, BBM. I love you, BBM. Diba? Pinalabas ko ng pinalabas dito yun eh. I love you, BBM. I love you, BBM. Si BBM, hindi korap, mabait, hindi magnanakaw. Putik na yan. Ano nangyari sa'yo ngayon, Sara? Nilamon mong lahat, di ba? Your reaction. Yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Alaka! Kaya pala, yung sheriff sa inyo noong mayor ka, bigla mong ginumbag ng ginumbag. Para kang si Pulong. Di ba? Jumumbag ng isang bugaw. Walastik. Sara, wala kaming nakita na nanguna si Pangulong Bongbong at si Attorney Claire na binanatan ka. Walang ganun. Tahimik na si Pangulo nun eh. Di po ba mga kababayan? Sabi nga ni Pangulo, ingat na ingat nga sa'yo eh.
no comment na nga lang yung pasubali niya sa mga banat mo. Natandaan niyo po ba yon, mga kababayan? No comment na lang ako dyan. Sabi nino, wag kang magsalita daw ng tapos. Eka nga ni Mr. President. Di ba? Sabihin niyo sa kanya, wag magsalita ng tapos. Banat na ba sa'yo yon? Sa bagay, bawat salita, bawat banggit ni Pangulo, kahit ito ay napakasimple, mga kababayan, pinapalaki nyo. Di ba? Sila ho nagpapalaki eh. Para ng gusto kasi nila makipagsagutan si Pangulong Bongbong sa kanila. Gusto ibaba yung level ni Pangulo sa pag-uugali nila. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon ang ugali ni Pangulo. Dahil si Pangulong Bongbong, iba yung aral nun sa aral ng mga Duterte. Malayong malayo, mga kababayan, kung aral lang ang pag-uusapan. Di po ba? Professional? Pag-usapan natin yan. Professional ba matatawag nyo sa nagbabanta ng buhay ng iba? Professional ba ang tawag nyo sa mananaksak at kulang na lang patayin niya yung isang bugaw dahil yata hindi maganda o may tulo yung nakuha niya? Diba, mga kababayan? Matindi, no? Ibang klase itong mga Duterte, mga kababayan. Tuloy. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi Lagi ako ay sumasagot lang. Lagi kang nangaaway, tatanga-tanga ka. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan eh. Oo, pagdating na corner, pagdating ng nabutata, magpapabiktim na siya. Para bang yung auntie ni Jojo Chavez, di ba? Pagka na corner, mga kababayan, ayan, magpapabiktim na siya. Siya na ngayon ang biktima. Eka, di ba? ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, mami, parang sinasabi nila. Nabutata ka nga dun eh. Yung bang sinabi mo na eto talaga magpinsan itong dalawa eh. Ano sinabi? Bago pa lang, kauupo pa lang, ni Atty. Claire, binabanatan nyo na. Sinabi mo pa na na magpinsan silang dalawa. Nauna na nga na sinabi ni Atty. Claire na hindi magkaano-ano sila. Pero pinipilit mo pa rin. Di ba? Ganun talaga kapag wala kang maibanat. Saan? Sa taong pinanggigigilan mo. Kahit ano na lang ang lumalabas sa iyong bunganga. Di po ba? Ganun na ganun eh. Wala akong pagkakaiba. Oo. Di ba? Diyan yung mapapansin ang kaugali niya. Yung kinaiinisan ninyo na bitter na bitter sa inyo. Pansinin ninyo. Yung bitter na bitter sa inyo, kung ano-ano na lang yung chismis na binabanat sa inyo kahit hindi totoo. So ano pagkakaiba nun kay Sara Duterte nyo? Ganon din yun, mga kababayan. Tira na lang ng tira kahit hindi totoo kasi nga wala nang mapainira. Diba? Ngayon, tanungin nyo, totoo ba yung sinasabi niya? Siyempre, mga kababayan, feeling biktima. Aloy. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Ikaw yun! Ang basura na lumalabas sa mga bunganga nyo, mga kababayan, ang mga basura na lumalabas sa bunganga, sa mga kampo ng Duterte yan. Sino ho ang palamura? Sino ho ang bastos? Sino ho yung mga nagsasalita ng hindi kaaya-aya? Di po ba sila? Mula sa kanyang ama, papunta hanggang kay Maharlika. Sino dinaanan mula sa kanyang ama hanggang kay Maharlika? Si Duterte, tatay mo. Ikaw, si Pulong, si Baste. Sino pa? Si Banatbay. Sino pa? Si Roque. Si Bato. Si Bongo. Di ba mga vlogger nyo? Anong mga pinagsasabi nyo? Kung may bastos at may basura ang mga salita at lumalabas sa bunganga, sa kampo nyo yun. Di ba?
Oo, hindi. In fairness naman kay Libayan, Alicia Duran. Oo, ganun lang ginagawa nun eh. Yung para lang pagka nagbablog siya at mayroon siyang parang ibe-break na salita, yung ganun, parang may lumabas sa kanya. Ganun ba? Uy, Libayan, bakit kasi ganun? Uy, palitan mo yung estilo mong ganun. At bakit kaya? Payo ko lang napapansin ng madla. Oo, si Libayan kapag yun may i-break na salita, gaganon yun. Parang may tumabas sa kanya. Oo. Matalay. Pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Kita nyo mga kababayan, yung bang mga salitaan ng mga Duterte pinapasa nila kay Attorney Claire. Ano? Galing Wala na to. Wala na. Itong si Sara. Napaliw na ng tuluyan mga kababayan. Our beloved Boss